Magandang araw mga kaibigan. Tuloy si MCO nagbabalik sa MCO Comments ngayon ay araw ng Sabado, September 28, 2024. Hindi po tayo naka-live ngayon mga kaibigan. Pakinggan lang natin itong affidavit ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa kanyang paghahayag kung paano nangyari ang pagpapaslang kay Colonel Barayuga ng ang dating board secretary ng PCSO. Sa pahayag na ito, mga kaibigan, nakakalungkot na sinalaysay ni Lieutenant Colonel Mendoza na alleged na si di umano si Rohina Garma ang siyang utak ng pagpapapatay na ito. Pakinggan po natin ang affidavit ni Lieutenant Colonel Mendoza. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga, na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Rohina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rohina Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ko ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya
kung tatanggapin ko at tatanggi ako o sundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, nakilala mong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan diin ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox, ayon kay Police Colonel Leonardo, ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano, na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson,
Inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran, salapi man o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Guys, yan yung video kung paano pinaslang si Colonel Barayuga. Grabe, walang awa. Anyway mga kaibigan, itong katabi ni Lieutenant Colonel Mendoza, yun yung kanyang middleman na si Nelson na sinasabi niya dun sa kanyang affidavit at di umano'y kumuha ng hitman na nagangalang Loloy. And then di umano mga kaibigan, no, ang naging ugat ng kanilang di umano ang naging ugat ng kung bakit pinapatay si Colonel Barayuga ay isa si Colonel Barayuga sa mga kumukontra sa pagpapa-approve ng mga STL na di umano STL application ng mga kaibigan ni Riena Garma. So yun lang mga kaibigan, no, makikita natin dito kung paano mga kababaihan na katulad nila Riena Garma na akala mo ay weak at nagaan yung tupa ay siya palang di umano ay siya palang wolf. Ganon din yung mga ibang mga nakikita natin na napapanood natin sa mga hearing katulad nila Cassandra Ong, Alice Guo, 'di ba? Mga kababaihan na ewan ko ba, sila ba'y ginagamit ng isang mas mataas sa kanila? Yan ang hindi natin alam, no? So, yun lang mga kaibigan at maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa MCO Comments. Sana magkita-kita ulit tayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating video. Naway kayo mag-subscribe at hit na rin ang bell button para kayo ma-update sa mga susunod na mga video na aking i-upload. At kung maaari mga kaibigan, paki-share na rin ang ating video para marami pa tayong maabot. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay po kayo.